sikmura niya. Actually, lahat naman talaga sila nagbanta eh. Mga minamahal, lahat naman sila nagbanta. Yan yung totoo. Si Pulong nagbanta, si Baste nagbanta, si Sara nagbanta, lahat naman sila, di ba, Noli Romero, lahat sila nagbanta. Ipakita ko sa inyo lahat sila nagbanta. Dapat nga lahat sila ma-impeach eh, matanggal eh. Panoodin ninyo ito, lahat ng pamilya ni Vice President Sara Duterte nagbanta, nag-threat laban sa Pangulo. Yun po yung totoo. Pakita natin sa inyo yung video. Afternoon. Balikan ko lang po ng kaunti yung naging panayam kay Mayor Baste Duterte sa The Hague kung saan sinabi niya nga po that the goal of the impeachment was to prevent the Vice President from running in the 2028 bid. Sinabi niya rin po in that interview na... Wait lang Yan ako muna. I-cut ko muna. Bakit ganon? Ba't lagi nilang iniisip yung 2028 election? Malayo pa tayo, 2026 pa lang 2026 pa lang, 2028 ang election. Malayo pa. Bakit yun agad yung iniisip ninyo, politika agad? Hindi ba pwedeng isipin nyo muna yung mamamayang Pilipino? Binabagyo na nga tayo eh. Iisipin nyo pa na yung 2028 election? Ba't ganon? Hindi kayo public servant na maituturing kung ganyan yung pag-uugali ninyo. Walang ganon. Gets ninyo, mga minamahal? Nakakaloka eh. Sige, continue tayo. Nung taon daw pong pinagplanuhan o kampanya itong impeachment para talaga hindi daw po makatakbo si Vice President. Ano pong response ng palasyo sa ganitong akusasyon na matagal pong pinagplanuhan? 3 years pagkapanalo pa lang ng Vice Presidente? Sabi niya po, simula nung nagkaroon, most likely, sabi niya, 3 years itong ginawang campaign para ma-impeach si Vice President. Kaya nga, ibig sabihin, pagkapanalo pa lang niya ng pagka-Vice Presidente, pinaplano na ng Vice Presidente yung tumakbong presidente? Ganun yung lumalabas. Kasi pinagpaplanuhan na siya para hindi siya makatakbo. Pero kung alam pala nila na 3 taon na itong pinagpaplanuhan, kung totoo yung kanyang sinasabi, dahil wala tayo nakikitang anumang ebidensya, kung totoo man ito, di sana mas naging maingat sana ang Vice Presidente. Tama. Gamit ng kanyang confidence. Tama, mga minamahal. Actually, sino ba naman bobo? Uniteam kayo, pero 'di ba? Si President Bongbong Marcos at itong si Sara Duterte magkakampi. Tapos hindi mo alam or iniisip, nasagi sa isip mo na, ay pagkapanalo pinagpaplanuhan na nila na hindi ako makatakbo. 'Di ba fabricated 'yun? Magkakampi kayo tapos in the middle of the middle out nowhere, parang gusto mong mangyari sinasaksak ka patalikod ni PBBM kahit hindi naman gano'n yung mindset ni President Bongbong Marcos or mga minamahal, or talagang ginagawa lang 'yan ni VP Sara Duterte para sirain ang reputation ni PBBM. Imagine, kakapanalo nyo pa lang bilang presidente at vice-presidente ng buong Pilipinas. Nag-celebrate pa nga lang tayo tapos iniisip mo na agad na pinagpaplanuhan kang gagawin ng administrasyon para hindi ka makatakbo sa 2028. Ang layo pa, 2022 nanalo kayo tapos iniisip mo 2022 pa lang pinagpaplanuhan ka ng hindi makatakbo? Anak ng oo, literal. Yan yung literal na kangaroo court. Funds at hindi rin naabuso ang mga pondo at tungkol sa mga ghost vouchers. Babalik tayo ulit sa ghost vouchers, ghost food packs, na nakita ng COA. Kung alam na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingimang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift. Tama. Kasi gets ninyo kung pinagpaplanuhan, kung nag-iisip itong si Sara Duterte na ay pinagpaplanuhan pala ako ng company President Bongbong Marcos na ma-impeach ako. So ngayon, ang gagawin ko, mas pagbubutihin ko yung trabaho ko, ipapasampal ko sa kanila kaliwat kanan na nagsiservisyo ako. Kaso nga lang, iniisip mo na pinagpaplanuhan ka na i-impeach, pero ang ginagawa mo, nagnanakaw ka, patuloy kang nagnanakaw sa kaban ng bayan, patuloy ang ginagawa mong pagpunta, paglamyerda sa ibang bansa, kagaya ng panonood ng Taylor Swift concert. Di ba, tama ba yun? Or Sarah, you are just,
pinapalaki mo yung issue, gumagawa ka ng issue. Paano ba natin 'to sabihin, mga minamahal? Sa madaling sabi, itong si Vice President Sara Duterte gumagawa ng kwento. You are just making a story, 'di ba? And magfi-feeling victim ka sa kasalanang ikaw naman yung gumawa. Don't flip the story, Sara Duterte, please. Please don't flip the story tapos gagawin mong ikaw yung victim dito kahit ikaw naman yung villain. 'Di ba, Charlie Whiskey? 'Di ba, wag mong pagmukhain na ikaw yung kaawa-awa dito, in fact ikaw yung magnanakaw. Ikaw yung nag-threat, lahat kayo nag-threat. Yan yung punto dito, eh, pamilyang Duterte lahat nag-threat kay PBBM, yan yung totoo. 'Di ba, tapos gusto ninyong palabasin na si President Bongbong Marcos yung may kagagawan ng lahat ng ito, walang gano'n. Paano si PBBM yung pagbibintangan ninyo? Eh, ni isang salita lang ng against sa inyo, walang sinabing masamang tinapay si presidente. Kasi very demure ang ating pangulo, hindi katulad sa'yo, Sara, basura yung pag-uugali mo. Definitely, mai-issue sa kanya to. Kung balak niya palang tumakbo, pagka panalo pa lang ng vice-presidente, ay balak na pala niyang tumakbo pagka-presidente. So, kasi hindi ka naman magpaplano na hindi siya tumakbo kung wala naman siyang balak tumakbo. But still, ang pinag-uusapan ngayon dito is, it's about transparency, Tama. accountability. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang vice-presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang vice-presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan Tama. sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado. Follow up lang din po still kay Mayor Basil. Lumabas po kasi yung sa issue ng Romanov po, di ba? But it can be reference pala na as early as 2024, si Davao City Mayor Baste Duterte ang unang nagsabi ng about sa mga Romanov. Sabi niya po in a Davao event, before you go to bed, think of the Romanovs, maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Pero this time, sa impeachment, ginagamit naman po ng camp ng Vice President yung Operation Romanov to justify yung statements that she made against the president. May any inconsistency po ba kayong nakikita in terms of using this Romanov reference? Yeah, tama ka, Tristan. Una na dinig ang salitang Romanov sa bibig mismo ni Mayor Baste Duterte. January 2024. At nandoon na ang pagbabanta sa ating Pangulo. Sinimulan ito ni dating Pangulo Duterte, sinundan ni Mayor Baste Duterte. Pumangatlo ang Vice Presidente. Lahat sila nagbanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Tama. Kaya makikita natin kung bakit walang ebidensyang lumalabas sa ngayon ang Vice Presidente patungkol sa grave threats or death threats na kanyang binanggit nung panahon ng siya ay matatawag na nagmura at nagbanta sa Pangulo. Dahil malamang ay hindi niya rin alam na itatanong siya sa kanya ito. At doon pa lang sa kanyang sagot ay wala siyang man lang binanggit patungkol sa siguradong or konkretong ebidensya tungkol sa death threats. Tama. So, with that, mahihirapan siyang i-prove ang death threats at wag lang mag-resort to making up another documents. Okay. Nagigets ninyo yung punto, 'di ba? Paano kayo pagbabantaan ng presidente? Eh, kayo nga 'tong nagbanta. 'Di ba, ano yung sabi mo kay PBBM? I will cut his head. Ginanon mo pa 'di ba si presidente? I will cut his head. Gumanon ka pa kay PBBM. Itong si Baste Duterte, yung ulo, papatayin yung ulo. 'Di ba, kaninong ulo? Yung gustong patayin, sinong ulo yon? 'Di ba, natatandaan ninyo yung sinabi ni Baste Duterte na meron daw siyang ulo na gustong patayin? Kaninong ulo yon? 'Di ba? Sinong ulo yung tinutukoy mo? Hindi niyo ba nage-gets yung punto, mga minamahal? And beside that, hindi niyo puwedeng sabihing threat. Kasi paano naging threat? Eh, kayo nga 'tong mahilig mag-threat. Kay President Bongbong Marcos, sinimulan ni Pulong,
Sinimulan ni Digong, ni Baste, at sinundan ni Sara Duterte. So how can you say na si PBBM pa yung may ganang mag-threat sa inyo? Dapat nga si President Bongbong Marcos yung magreklamo. Kasi siya yung threatened dito, buhay niya yung natithreat. Pero bakit parang kayo yung agrabyado sa sitwasyon na to, na kayo naman yung gumagawa ng issue? Nage-gets ninyo yung punto, kayo yung gumagawa ng sarili ninyong multo, ngayon na nabisto kayo, galit na galit kayo, ba't gano'n? Nasaan yung ebidensya mo? Kasi kung sinasabi mo na merong nag-threat sa buhay mo, bakit hindi mo ni-report sa pulis? 'Di ba, yan yung totoo. Bakit hindi mo ni-report sa pulisya? Bakit hindi mo ni-report sa NBI? Bakit hindi ka tumakbo sa mga opisyalis ng gobyerno na puwedeng makatulong sa'yo, or else gawa-gawa mo lang yung threat na sinasabi mo kuno? Kasi alam naming sinungaling ka. Alam naming mapagkunwari ka. Alam namin na baliw ka, na meron kang sakit na narcissistic personality disorder, na parang akala mo ikaw yung aping-api sa kwentong 'to, kahit ikaw naman yung nang-aapi. May threat pala sa buhay mo, abogado ka, unang gagawin mo magre-report ka. Totoo nga ba talagang nakapasa ka sa bar, or ipinasa ka lang talaga? Hindi ko makuha yung punto, eh. Vice presidente ka, lawyer ka, pero wala kang alam? Hindi ka nagso-show up? Tahimik ka in the difficult times and in the difficult moment? Tahimik ka? Ganun ba yon? 'Di ba mga minamahal, walang ganun. Kung may threat sa buhay mo, ang una mong gagawin, eto kung may threat man sa buhay mo, ang una mong gagawin, ikaw, ang una mong gagawin, magre-report ka, kaso hindi ka nag-report. So, pinagpapatuloy mo lang na pinagbubuka ng butsi mo na merong threat kahit wala naman. So, ano ibig sabihin nun? Gumagawa ka lang ng kwento. Yun mga minamahal. Gumagawa ka lang ng kwento. Ha? 'Di ba? Ako daw puro fake news. Ulul, kailan pa ako naging fake news? Walang ganun. In denial itong ating vice presidente. Anyway, mga minamahal, oo. It's me again, Alicia ninyo. Oo, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, and always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.